Good day po sa inyong lahat. Dito na naman po tayo sa panibagong episode ng aking vlog na kung saan ang itatopic po natin ay iba-iba na topics. Umpisahan po natin sa mga nababasa natin na kapag brown egg ba ay organic. Yung mga binebenta sa mga groceries, ganyan, na brown egg ay sinasabi nila na organic or even yung mga nasa palengke. Yan. Gusto ko lang pong i-correct yun na hindi po lahat ng brown egg na kagaya nito ay matatawag nating organic. Kagaya po nung mga manok ko rito na nakikita ninyo, brown egger po sila, brown hen, brown chicken. So, natural, kapag brown yan, mangingitlog po siya ng brown egg. Kaya lang po, hindi natin siya matatawag na organic kasi nga po, yung kanilang kinakain ay commercial feeds. Ayan po. Ayan, na kinakain rin yung mga kagaya ng mga puti natin. So, hindi po natin siya matatawag na organic. Kaya lang naman siya tinatawag na organic kasi kapag ang ipinapakain sa kanya ay yung hindi commercial feeds. Kumbaga, yung mga organic, mais na hindi nilagyan ng artificial na fertilizer. Sa panahon ngayon, bihira na po yung gumagamit ng mga ganong sistema sa pagpa-farming. Kasi nga po, gusto nating mapabilis yung lago ng mga, limbawa, yung sa mais na lang. Kapag hindi kasi natin siya inisprayhan ng mga chemical, kadalasan po may mga peste yan na kinakain yung mga dahon ng mais, kaya kailangan nating isprayhan. Ngayon, once na inisprayhan natin yan, kumbaga hindi na siya organic, di ba? Sabi nila nakakasama daw sa katawan na ng tao yan. Ngayon, yung mais na inisprayhan, ginamitan ng mga pesticide, kapag pinakain naman sa manok, hindi na siya considered na organic. So, itong mga manok natin na to, yung ingredients ng kanilang feeds ay iba't iba yan. May soya, may mais, D3 na tinatawag, may mantika, ganyan. Hindi na siya considered na organic. Siguro pakawalan natin itong mga manok na to, pakawalan natin dito sa surroundings natin, mamumuhay ng mag-isa, tutuka-tuka ng mga insekto at kung ano-ano pa, yan, pwede pang matawag natin na organic. Pero sa nakikita nyo naman, yan, naka full confinement. Sila po ay nakakulong. Pinapakain namin sila, binibigyan namin sila ng pagkain, pinapainom namin sila ng vitamins. May mga time rin na sila ay may sipon, kaya sila ay aming ina-antibiotics. Ang itlog po nila ay hindi matatawag na organic. Pwedeng manlin lang, di ba? Sorry sa paggamit ng ganon. Pwede kasi kung titignan mo yan, tabi mo to dun sa totoong organic, pareho lang, di ba? Pareho lang yung kanilang appearance. Ang pagkakaalam ko po, meron akong customer dyan sa may Baguio City na nagsusupply ng organic eggs sa mga Koreans. Yung mga Koreano, meron silang pang-test sa itlog. Kapag nag-deliver ka sa kanila, meron silang ginagawa. Itetest nila. Malalaman nila kung totoong organic nga yung itlog na dinideliver sa kanila. Ang mapapayo ko lang, sana yung mga wag tayong magsabing organic yung ating itlog. Kung hindi naman po talaga. Kasi meron tayong mga kababayan na allergic. Ayaw nilang kumain sa puting itlog kasi nga allergic daw sila. So, nagtatry sila nung sa brown, hoping na organic nga kasi. Pero, hindi naman po lahat ng bentang brown egg sa market ay organic. Sana kahit papano, nabigyan ko po kayo ng idea regarding sa organic eggs. May mga nagtatanong po kasi na kung hindi daw ba pare-pareho or sinasabi nila na multi-age yung kanilang mga alagang RTL or yung diniliver sa kanila. Kasi nga po, yung iba, may mga mangilan-ngilan na malalaki na po yung palong. Parang ito po, ito pong manok na yan, ito. Yan. Actually, yan, siya po yung nangitlog nito. Kung mapapansin nyo, malalaki na po yung palong niya. Yan po, tamang-tama, hinarap po niya. Kumpara po dito sa mga katabi niya, hindi pa gaano, lalo na to. Ito po, yan. Sa maniwala po kahit sa hindi, ang mga manok pong ito ay magkakasing edad. Sabay-sabay po silang dumating sa farm namin
2.5 or 2.550 na sisiw po yan na sabay-sabay dumating. Kasabay niya po yung puti na mga 7,000 at sabay-sabay naman po namin silang inalagaan, pinalaki. Kaya lang po, kung mapapansin nyo, may mga nauuna talaga. Sadyang may mga, kumbaga, fast grower, di ba? Sila po siguro yung masisipag kumain, matatakaw. Kaya sila rin po yung palaging nauuna sa pagkain, sa pag-inom ng tubig, lalo nung sila ay nasa growing house pa. Kaya sila rin po yung nauunang nag-mature at sila rin po yung nauunang mangitlog. Kung mapapansin nyo, itong RTL natin, nag-uumpisa silang mangitlog sa 18th week na kanilang edad at sila ay magpipik sa edad na 26 weeks. So sa period na po yun, from 18 to 26 weeks, doon po nag-uumpisang mangitlog yung ating mga manok. Yung mga nauuna, sila po yung nangitlog or mangingitlog sa 18th week. Pero yung mga iba dyan, susunod-sunod po yan. Hanggang sa ma-reach po nila yung edad na 26 weeks, sila po ay magpipik na. So yan po yung sign. Malit po muna yung palong. Yan po, Opo, kumpara po dito, ito po, ayan, wala pang itlog yan pero malapit na, at yan po, ito po, may itlog dyan. So yan po yung sign. So meron na rin po dito, ito po, ayan, dito naman po, ito po yung mga nangingitlog na natin. Siguro mga 35 weeks na yan siguro. Actually, ito yung mga natitira sa mga grow natin. May buffer kasi tayo. So, minsan may natitirang 40 heads, 80 heads, ganyan. So, nilalagay ko po dito sa likod lang ng bahay. Para kahit papano, sa purpose na may mapagkukuhanan kami ng itlog na aalmusalin. Pero kalaunan, hindi na siya naging ganon. Kasi nga medyo marami-rami, parang 192 heads na to. Yung mga ibang kapitbahay, dito na rin bumibili ng itlog sa atin. So, yun po. Huwag po kayong malilito kapag minsan may mga mahahaba na yung palong, malalaki na, yung iba maliit pa, ganyan. Kasi nga po hindi po yan nagkakasabay-sabay. Kahit na gaano kaganda yung uniformity nung ating mga alagang manok. Sana nakatulong ulit po yan. Nabigyan ko po kayo ng idea. Bigyan ko rin po kayo ng tip. Yung pagdating po pala sa palong nila, yung comb, kapag pulang-pula, masasabi po natin na very healthy yung ating mga alagang chicken. So kapag pulang-pula po, very healthy po yan. Tapos kapag hindi na siya nangingitlog or pahina na siya sa pangingitlog, yung kanyang palong parang nagiging pale sa color. Tapos lumiliit din po, yung kanyang palong. Dito po sa alaga natin, so far very healthy naman po sila. So sa mga karagdagang tanong nyo, message lang po kayo sa baba ng aking video at yung inyong katanungan ay pilit ko pong sasagutin sa abot ng aking makakaya. Hanggang sa muli, abangan nyo ulit ang susunod na mga topics ko. So hanggang sa muli, marami pong salamat. Ito po ang inyong kaibigan, ang inyong kamanukan, walang iba kundi si Mang Mags na nagsasabing mabuhay po tayong lahat at God bless.